Hindi inaasahan ni Tanya ang tanong na iyon ni Lengleng. Ano ba talaga ang turing mo sa'kin, Tanya? Pinagtaasan ng dalaga ng isang kilay si Lengleng. Aniya, lumayo ba tayo kay Cutie? Para mo lang ako tanungin yan? Nasa kusina ang dalawa, si Cutie ay nasa salas. Linggo noon, umaga. Makapananghali pa kung magbukas ang pet shop kapag ganoong araw, kaya nasa bahay pa si Tanya. Naghihiwa ng 2 kilong kalamansi ang dalaga. Ang may edad na babae ang siya namang nagpipiga ng nahiwa na. Iniimbak nila ang katas niyon. Ibig ni Tanya na laging may punong pichel ng kalamansi juice sa refrigerator. Ayokong iparinig kay Cutie ang pag-uusapan natin, sabi ni Lengleng. Alam mo naman yun, daig pa ang tape recorder. Lahat ng marinig naka-record. Tulad ng mga palabas sa TV. Aha, napabulala si Tanya. Kaya pala siya nakadestino rito sa kusina kapag magtatanghali na. Nasa salas ng bungalow ang kanilang telebisyon. Lunes lang hanggang Sabado, sabi ni Lengleng. Nakakakulili kasi kapag inuulit-ulit niya yung mga naririnig sa Itbulaga. Iyon ang paboritong palabas ni Lengleng. Hindi nito kinaliligtaan ng panonood niyon. Patuloy niya. Pati commercial, kabisado ni Cutie. Kahit pagsabihin kong tumahimik, ayaw. Ang kulit. Kaya pala parang may tampo, sabi ni Tanya. Ilang araw na siyang kumibudili. Amo siya, sabi ni Lengleng. Lilipas din ang tampo niyon. Buti nga, medyo nabawasan ang ingay. Makakapag-review ka. Malapit na ang midterm exam mo, di ba? Nito ng Huwebes at Biyernes na darating, sabi ni Tanya. Pero ano nga yung importante nating pag-uusapan? Tungkol sa kung ano ang turing ko sa iyo? Itinatanong pa ba yun, Ate Lengleng? Alam ko, pumormal si Lengleng. Swelduhan mo lang ako rito bilang chimay. Ate Lengleng, salo ni Tanya. Sandali siyang tumigil sa paghihiwa. Hindi katulong ang turing ko sa'yo, Anea. Kahit minsan tinutokso ko ng Cutie na dakilang chimay. Napulot niya yun sa kakanood ng TV, sabi ni Lengleng. Alam mong hindi ganoon ang turing ko sa'yo, Ate Lengleng, sabi ni Tanya. Kahit ate lang ang tawag ko sa'yo, higit ka pa sa kapatid para sa akin. Kaibigan kita, nanay-nanayan, kakampi, karamay. Yan, ani Lengleng, nakangiti, ang gusto kong marinig. Itinuloy na ni Tanya ang paghihiwa ng kalamansi. Pero nagtakang lalo ang dalaga. Ano kaya o saan patungo ang pinag-uusapan nilang iyon? Kung nanay-nanayan nga ang turing mo sa akin, Tanya, bakit di mo nababanggit ang tungkol sa mayaman mong tagahanga? Sino yun? Tanong ni Tanya, pero alam niya kung sino ang tinutukoy ng kausap. Sino pa raw? Di yung dekotse, laging smarte ang bihis at gwapong-gwapo mong suki. Nakaka200 goldfish na raw nabibili niyan sa pet shop. Sino naman ang nagkwento niyan sa iyo? Si Celia? Sina Celia at lahat ng helpers sa pet shop, sabi ni Lengleng. Sabi naman ni Tanya, paismid, ang chismoso naman nila. Hindi sila chismoso, Tanya. Hindi lang sila manhid. Unang punta pa nga lang daw ni Pogi sa pet shop. Halata agad nilang dead na dead sa'yo. Umirap lang si Tanya. Bakit ba ayaw mo siyang pansinin? Tanong ni Lengleng. Kung pagwapo at mayaman, Ate Lengleng, magkakandara pa na ako. Sinabi ko bang magkandara pa ka? Sabi ni Lengleng. Ang punto ko at ipinagtataka ni Celia, bakit ang supla-suplado mo kay Pogi? Magalang naman daw yung tao at mukhang mabait. Malay natin kung kunwari lang siya magalang at mabait, Ate Lengleng. Ang daming manlulokong lalaki sa mundo. Hindi kabilang dun si Pogi. Mabilis na sagot ni Lengleng.
Nagtaas ng tingin si Tanya. Nagtataka. Parang tiyak na tiyak ka, Ate Lengleng. Ngumiti si Lengleng. Sabi, mapagkakatiwalaan ang nagsabi niyan sa akin. Sino ho? Si Celia? Si Nakapadok? Nakipag-usap ba sa kanila sa wakas hindi ko alam ang pangalan ng lalaking yun, sabi ni Tanya. Puro formal lang kasi yun. Mabilis ang sagot ni Lengleng. Angelo ang kanyang pangalan. Angelo Ilustre. Ay! Bulalas ng nabiglang si Tanya. Nahiwa mo ang daliri mo? Nag-aalalang tumigil sa pagkakatas ng kalamansi si Lengleng. Hindi naman tumagos, ani Tanya. Nakatitig sa daliri niya. Pero muntik na. Na-excite ka ba dahil nalaman mo sa wakas ang pangalan ni Pogi? Nanunukso ang tono ni Lengleng. Namula si Tanya. Pamumula na kawangis ng una siyang maniwala na maganda siya. Na hindi pala niya dinala hanggang sa pagdadalaga ang ordinaryo niyang anyo noong bata pa siya. Tumawa si Lengleng. Kaya nga ba ayokong iparinig ito kay Cutie? Sigurado, makukulili ka rin sa panunokso niyon. Bakit ako na-excite? Tanggi ni Tanya. Sino ba siya? Umirap si Lengleng. Bahala ka. Kung ayaw mong marinig ang marami kong nalaman tungkol kay Pogi, di sige. Itinutok ni Tanya ang pansin sa nalalabing mga kalamansi na hihiwain. Hindi na rin umimik si Lengleng. Inobserbahan na lamang niya muna ang reaksyon ng dalaga. Si Tanya ang lumagot sapat lang sa kanilang usapan. Pero iniba niya ang paksa. Maglo-long distance call mamaya sina tita, sabi niya. Itatanong nila, tiyak sa'yo kung payag ka nang pumunta sa kanila sa States. Papayagan mo ba ako? Tanong ni Lengleng. Basta gusto mo, Ate Lengleng, bakit kita pipigilan? Mawawalan ka rito ng nanay-nanayan at kakampi. Sa totoo lang, Ate Lengleng, malulungkot ako kapag iniwan mo ako. Pero, chance mo na itong makapag-abroad. Hindi naman emergency ang pangangailangan nila ng alalay. May nurse na nag-aalaga sa kanya, hindi ba? Sabi ni Lengleng. Si Ate Lengleng naman, ibig kang kunin ni na tita sa Amerika, hindi para gawing katulong lang. Sabi nila sa akin, gusto raw nilang pagbakasyonin ka naman. Tumatanaw rin daw sila sa'yo. Dalagita ka pa lang daw, nagsilbi ka na sa kanila. Kaya, gaganti naman daw sila ngayon. At saka mas ligtas ka raw sa malayo, hindi ka masusundan ng mister mo. Como regular ang pagtawag ng magkapatid na Francisco. Batid ng mga iyon ang tungkol sa sitwasyon ng dati nilang katulong. Nakarating din sa mga iyon ang hinggil sa banta ng asawa kay Lengleng. Papatayin daw siya yun, oras na siya ay matunton. Sa dami ng inabot kong bugbog sa asawa ko, ani Lengleng, naubos na ang takot ko sa kanya, Tanya. Dapat ka pa rin mag-ingat. Nag-iingat naman ako, di ba? Lumalabas lang ako ng bahay kapag namamalengke. Paano mo pala nakausap si Celia? May lahid ng pang-uusig ang tinig ng dalaga. Nagpunta ka siyempre sa pet shop. Kung may nakakita sa iyong dating karadyo sa kanto ng mister mo, paano ka? Hindi naman ako nagtagal sa pet shop, sabi ni Lengleng. Sumaglit lang ako roon pagkatapos kong makachikahan yung isa kong dating kaibigan. Nagkasabay kami sa palengke. Hindi na nabusisa si Tanya. Kinutuban siyang ang naturang dating kaibigan ang nagsabi ng pangalan ni Angelo. Nagugas ng kamay si Tanya, tapos na niyang hiwain ang mga kalamansi. Ang pagkakataon nga naman buntong hiningang duktong ni Lengleng. Parang sinasadya talaga. Yung kaibigan kong yung taga-Esteban lang, dyan sa dalandanan. Housemaid din siya. Dati, stay-in siya.
Ngayon, part-time na lang. May asawa at mga anak na kasi. At alam mo kung sino ang amo niya ngayon? Hindi sumagot si Tanya. Nakatalikod pa rin siya sa kausap. Hindi pa siya tapos sa paghugas ng mga kamay. Patuloy ni Lengleng. Doktora, sa PGH nagtatrabaho, hiwalay sa asawa. Nasa Amerika yata yung mister. Tapos, yung mga magulang ng amo niya, naroon din. Doktor ang ama, teacher ang ina. Doktor din yung sumunod na kapatid ng amo niya. Isinara ni Tanya ang gripo, sabay dampot sa malinis na tea towel sa tabi. Habang tinutuyo niya ang mga kamay, sabi niya, "Ang daldal naman ng kaibigan mo, Ate Lengleng. Pati personal na buhay ng amo niya, ichinichismis pa sa'yo." Pero ako ang nag-usisa sa kanya noon, Tanya. Alanganing matawa at mainis si Tanya. Hindi niya akalaing mahilig si Lengleng sa buhay ng may buhay. Alam mo kasi, dugtong ni Lengleng, itinanong ng kaibigan ko kung kilala ko ang may-ari ng Cuties Pet Shop. Kumunot ang noon ni Tanya. Bakit interesado ang kaibigan ni Lengleng na malaman iyon? Sinabi ko ang totoo, sabi ni Lengleng. Kako, amo ko ang namamahala roon. Ikaw rin kako ang may-ari. Nasurpresa yung kaibigan ko. Sabi ko, bakit? Tapos, nagkakwentuhan na kami. Sa puntong iyon, curious na rin si Tanya. Anong napagkwentuhan ninyo? Pinigil ni Lengleng ang mapangiti. Huling-huli niya ngayon ang atensyon ng dalaga. Tumikhi muna si Lengleng bago inalahad ang nabatid sa kaibigan na pinakiusapan ito ng doktor ang amo na ipagtanong kung sino ang magandang dalaga sa pet shop. Na crush daw kasi ng kapatid na bunso ng amo. Kapag nasa dalandanan daw iyon kapag weekend, hindi iyon halos makatulog. Isip daw ng isip sa dalaga. Pagkasabi niyon, inimbestigahan naman ni Lengleng ang kaibigan kung ano-ano ang alam niyon tungkol sa kapatid ng amo. Sinabi namang lahat kay Lengleng ng part-time maid ni Gretel. At naniwala ka naman sa mga sinabi ng kaibigan mo? Tanong ni Tanya. Bakit hindi? Ano ba ang mapapala niya kung pinuri sa akin ng katakot-takot si Angelo? Sabi ni Lengleng. Malay mo kung sinuhulan siya para bilugin ang ulo mo. Sabi ni Tanya. Hay, Tanya. Paano mo nasabi yan? Konsumidong sabi ni Lengleng. Hindi alam ni Pogi na inutusan ng ate niya yung maid para ipagtanong ka. Umirap si Tanya. Parang hirap paniwalaan, Ate Lengleng. Yung gwapong yun, walang bisyo at walang girlfriend. At mabait, magalang, disente. Mabilis na dugtong ni Lengleng. Kung may kapentasan man, yung sobrang yung pagkamahiyain. Yun din ang sabi sa akin ni ng Kabadong. Awang-awa na nga raw sila. Hindi naman daw nila maalok na ipakilala sa'yo dahil panay ang pangiisnab mo. Baka paglitan mo raw sila kapag tinulungan nila si Pogi sa'yo. Hindi umimik si Tanya. Type mo ba siya, Tanya? Tanong ni Lengleng. Kahit konti lang. Pasimangot na iniwan ng dalaga ang kausap sa kusina. Ngingiti-ngiti namang nagpaiwan si Lengleng. Bago niya kausapin ng dalaga, nagkasundo na silang magkaibigan kung paano mapagkikilala ang gwapong si Angelo sa gwapang si Tanya. Pero, hindi na nakumpirma ni Lengleng ang kasunduang iyon. Nang umagang iyon, Huwebes, hindi kaagad nakasakay si Lengleng. Nasa highway siya sa Malanday, sa kaibayo ng gasolinahan. Patungo siyang may kawayan, mamamalengke siya. Maya-maya, tumawid si Karusing. Mamamalengke rin pala ito. Bukod sa samot-saring trabaho sa pet shop,
Si Karusing din ang tagapagluto ng mga helper doon. Binati ni Lengleng ang matandang babae. Wala yata kayong kasamang tagabuhat. Naku, uupa na lang ako ng bata sa palengke. Darating yung taga-Optima. Kailangan ni Tanya ng maraming alalay sa... Aba, napamaang si Karusing bago pailing na napangiti. Sinundan ni Lengleng ng tingin ang minamasdan ng matanda. Sa isang itim na kotse iyon nakatingin. Nasa sulok ng gas station ng super saloon, patagilid sa pet shop. Nakanguso ang kotse patungo sa may kawayan. Kilala ho ninyo yung sakay ng kotse, Karusing? Tanong ni Lengleng. Tumangaw ang matanda. Yung may gusto kay Tanya. Nagtaka si Lengleng. Ano ang ginagawa niyan sa agang ito? Ano pa? Gusto sigurong tanawin muna ang kanyang mahal bago pumunta kung saan man siya paroroon. Ganyan yan kung minsan, naka-istambar yan. Kakaawa talaga eh. Pero siya rin kasi, sobrang mahiyain. Matamang minasdan ni Lengleng ang kotse. Tinted ang mga bintana ng sasakyan pero halatang may nakaupo sa manibela niyon. Oh, may kawayan papasok na to, Lengleng. Tenang sumakay. Mauna na kayo, Karusing, sabi ni Lengleng. May nakalimutan pala ako. Bago pa sumakay si Karusing sa jeepney, lumakad na si Lengleng, mabilis, patungo sa tawiran. Isang ideya ang biglang kumislap sa utak niya. Sa kanyang pagtawid, siya namang pagliko pakaliwa ng malaking van ng Optima Farms. Nagalak si Lengleng. Sa loob-loob niya, mukhang kinakasihan siya ng tadhana. Alam niyang iyon ang supplier ng pet shop ng mga tinda. Kaya tamang-tama, walang makakapansin na taga-cutie sa kanyang paglapit kay Angelo. Nahaharangan ng van ang pet shop. Kinutok ni Lengleng ang bintana. Bumaba ang salamin yun. Tumambad kay Lengleng ang makisig na tagahanga ni Tanya. Nagtatanong ang ekspresyon ng binata. Sabi rito ni Lengleng, isang sagot sa isa ko lang tanong ang kailangan ko sa iyo, mister. Seryoso ka ba sa pangungursunada kay Tanya? Bago sumagot si Angelo, natiyak ni Lengleng sa kanyang sarili. Ito na nga ang lalaking para sa dalaga. Bagay na bagay ang dalawa. Mas lalo ba kayong naku-curious kung sino talaga si Cutie? Abay dapat lang. Tunay na mahalaga ang papapili ni Cutie sa love story ni Tanya at Angelo. Pero, kailangan mo nang tulayin ni Lengleng ang napipintong pag-iibigang iyon ng gwapo at ng gwapa. Abangan!